Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. Na may 95% win rate signal, mag-register na for free. Gamit ang link sa comment section. Indiana Pacers versus OKC Thunder, Game 2 preview and injury report. Naranasan na ito ng Oklahoma sa Game 1 versus Nuggets, ngunit dominado ang mga sumunod na laban. At number 1 pick and 3-time All-Star na rumors ng Warriors ngayong off-season. Tapos na ang unang laban ng NBA Finals. Panahon na para tumingin sa hinaharap, papunta sa Game 2 at sa natitirang bahagi ng serye sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers. Bagamat leading ang Pacers sa serye, matapos ang hindi inaasahang panalo sa Game 1, nananatiling mabigat na paborito pa rin ang Oklahoma City Thunder na manalo sa lahat. Pero marami pang basketball na kailangang laruin at kung may itinuturo sa atin ng playoffs na ito, ito'y ang katotohanang bihira ang inaasahang resulta. Si Robert Horry ang may hawak ng NBA Finals record para sa pinakamaraming steals sa isang laro, 7, na ginawa niya noong 1995 bilang miyembro ng Houston Rockets. May isang OKC player na tiyak na malalampasan yan. 3 players ng Oklahoma City ang nagtapos ng may 3 o higit pang steals sa Game 1. Sina Lu Dort na may 4, Shai Gilgeous-Alexander may 3 at Alex Caruso na may 3 din. Sila talaga ang dapat tutukan para sa natitirang bahagi ng serye. Kung pipili ka ng isa, si Caruso ang piliin mo. Hindi si Dort dahil mas nakafocus siya sa pinakamahihirap na assignment sa opensa ng kalaban. Si SGA naman ay mas off-ball na nag-aantay ng pagkakataong sirain ang mga play. Pero hindi siya iyong tipikal na magnanakaw ng bola. Si Caruso ay pareho. On the ball, off the ball, kahit natutulog, gumagawa siya ng steals. Ang agresyon niya sa lahat ng aspeto ng laro ay pabor sa kanya. At kung hindi siya, pwedeng iba. Ganyan ang Thunder, itinayo para manggulo. Hindi mahalaga na ang Pacers ay kilala bilang isang team na bihirang mag-turnover. Ang pressure sa bola ng OKC, ang rotations, closeouts at walang humpay na panggugulo ay parang hindi maiiwasan. Ang 1974-75 Washington Bullets, ang kasalukuyang may hawak ng record para sa pinakamataas na opponent turnover percentage sa NBA Finals, 21.8% of their defensive possessions. Target ng Oklahoma City ang record na yan. Medyo kontra sa lohika ito dahil mababa ang turnovers ng Pacers. Sa buong regular season at playoffs, 2 beses lang sila lumampas ng 20% turnover rate. Isa sa mga iyon ay noong Game 1 kontra Thunder. Kahanga-hanga pa rin na nanalo ang Pacers sa kabila nito. Hindi nila palaging itatapon ng bola tulad ng sa Game 1 pero iba ang depensa ng Oklahoma. Sa pagtatapos ng serye, makikita ito sa turnover rate ng Indiana. Si Lu Dort ay gumawa ng 5 3-pointers sa 9 na attempts kahapon habang nagbibigay ng matinding depensa. Si Obi Toppin naman ay parang adrenaline shot sa buong 25 minuto niya, kasama ang 5 sa 8 shooting mula sa labas at karaniwang hustle plays na kadalasan ay nauuwi sa pagdulas niya sa sahig. Isa sa kanila ang makakatanggap ng maraming Finals MVP boto. Hindi ito usapang panlasa, depende ito kung sino ang magkampiyon. Pero alin man sa kanila kung makakakuha ng maraming boto, malaking achievement na ito. Hindi ito gaya ng regular season MVP na maraming bumoboto. 11 lang ang bumoboto para sa Finals MVP. Hindi ko masasabing sila na ang mananalo ng Bill Russell Trophy. Pero sapat ang ipinakita nila sa Game 1 para ituring na mga dark horse. Kahit 6 na laro sa serye ay mukhang sobrang matapang na prediksyon noong Huwebes. Halos walang naniwala na mananalo ang Pacers. Ang Thunder ang pinakamalaking paborito mula noong Durant-era Warriors laban sa Cavaliers noon. Hindi magbabago agad ang opinyon base sa isang laro. Pero gaya ng mas efficient na pwedeng maging opensa ng OKC, may pwedeng ayusin ng Indiana. Tulad ng pag-iingat sa bola. At nagsisimula ng magmukhang team of destiny ang Pacers, yung kakayahan nilang manalo kahit imposibleng sitwasyon ay nakakabaliw. May 79% ng pagkakataon na manalo ang Thunder sa huling 2 minuto ng Game 1 pero nanalo pa rin ang Pacers sa tulong ni Tyrese Haliburton. May mahalagang aral dito, hindi ko sasabihing alam ko kung ano yon. Pero sapat na ang ebidensya para sabihing kayang lampasan ng Pacers ang inaasahan at dalhin ang serye na mas mahaba kaysa sa inaakala. Ang depth ay naging buzzword sa playoffs na ito. Mas lalalim pa ito sa seryeng ito hanggang marating ang hindi pa nararating na antas. Dati, ang pinaikling rotations ay normal sa playoffs.
Pero binabaliwala ito ng Indiana at Oklahoma City. Si Coach Rick Carlisle ng Pacers ay gumamit ng 10 player rotation sa Game 1 at 8 sa kanila ay naglaro ng higit sa 15 minuto. Sa Thunder, 11 ang ginamit ni Coach Mark Daigneault at 7 ang lumampas sa 15 minuto. Wala sa kanila ang umabot ng 40 minuto. Si Shai Gilgeous-Alexander ang pinakamalapit, 26 na segundo na lang. Sa ganitong klaseng laban na dikit hanggang dulo, yan ay nakakagulat. Asahan mong susubukan ng ibang teams na tularan ang ganitong lalim ng rotation. Hindi lang sa regular season kundi pati sa playoffs. Ang NBA ay liga ng mga manggagaya at sa era of aprons, lalong tumataas ang halaga ng malalalim at murang roster kaysa sa purong star power. Oo, may star power ang Pacers at Thunder, pero ang lalim nila ang totoong nagpapahiwalay sa kanila. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo ang mga balangkas ng ganitong modelo sa mga team tulad ng Houston at Cleveland. At siguradong kakalat ito ngayong summer, mas mabilis at mas malawak pa, anuman ang kalabasan ng seryeng ito. Sa huling balita, malapit na ang NBA offseason at habang sina Giannis at Durant ang mga pangunahing pangalan ngayong summer dahil sa mga bulong-bulungan ng trade, may ilan ding mahahalagang free agents na maaaring kunin ng mga teams. Isa sa mga teams maaaring maging sobrang aktibo sa free agency at ang trade market ngayong summer ang Golden State Warriors. Mukhang contender ang Warriors sa ikalawang bahagi ng season matapos nilang makuha si Butler mula sa Miami Heat upang ipares kay Stephen Curry at Draymond Green, ngunit kulang pa rin sila ng ilang piraso upang mabuo ang isang championship level na roster. Bagamat marami ang nagtutulak sa Warriors na kumuha pa ng isa pang superstar gaya ni Giannis o kaya'y i-upgrade ang kanilang center position gamit sina Naz Reid or Nikola Vucevic, may isang manunulat na may kakaibang mungkahi. Ben Stenar ng Sports Illustrated ay nagmungkahing subukan ng Warriors na kunin si Ben Simmons, isang dating first overall pick at 3 beses na All-Star sa free agency ngayong summer. Maaaring gamitin ng Warriors ang dagdag na sukat, rebounding at playmaking, mga bagay na kaya pa rin gawin ni Simmons ayon kay Steiner. Bagamat medyo kakaibang pananaw ito, may katuturan ito para sa Warriors, lalo na kung makukuha nila si Simmons sa isang murang kontrata. Siyempre, hindi na si Simmons ang parehong star tulad ng noong una niyang mga taon sa Philadelphia Sixers, ngunit nakapakita siya ng ilang magandang laro noong nakaraang season kasama ang Los Angeles Clippers bilang isang mahalagang bench player. Mahusay siya sa depensa at playmaking at kaya niyang hindi lamang mag-backup kay Curry bilang point guard, kundi magbigay rin ng dagdag na sukat sa ilalim bilang backup kay Draymond Green. Dahil dito, maaaring maging mahalagang piraso si Simmons sa bench ng Warriors kung pipiliin nilang habulin siya ngayong summer, lalo na kung makakatipid sila sa kanyang kontrata at magagamit ang natipid para kumuha pa ng ibang players upang palakasin ang kanilang lineup. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?